Ambon ng ulan ang pumatay sa dalawang umaakyat na walang nagawang kahit isang pagkakamali. Ika-28 ng Setyembre, 2022, Takush Rock, California. Isang 33 anyos na dokumentaristang filmmaker at kasama niyang umaakyat ay nasa makitid na granite na plataporma, 1,000 talampakan mula sa lupa. Malakas na bagyo ng kulog at kidlat ang bumabayo sa bundok. Bumaba ang temperatura. Dumadaloy ang nagyaylong ulan sa bato. Pero sa kabila ng kaguluhan sa paligid nila, lubos silang kalmado. Ginawa nila ang tamang desisyon na umatras mula sa bagyo. Ngayon, kailangan na lang nilang magrapel mula sa karaniwang punong anchor pababa sa lupa. Simple at pangkaraniwan. Ang emergency procedure na paulit-ulit niyang naensayo at nagawa ng perpekto ng daang beses noon, maliban sa susunod na ilang segundo na magpapalito sa rescue investigator. Ito ang nakakakilabot na huling mga minuto ni Chelsea Walls. Maligayang pagdating sa extreme. Para sa iba, nakakatakot ang nakabitin ng 1,000 talampakan gamit ang daliri. Pero para kay Chelsea Walls, dito lang humihinto ang mabilis niyang pag-iisip. Hindi rin siya adrenaline junkie. Isa siyang Emmy-nominated na dokumentaryong filmmaker na kumikita sa pagwasak ng mga ilusyon. Habang madalas niluluwalhati ng media ang mala superhuman na katawan ng mga profesional na atleta, ibinunyag ni Chelsea sa kanyang bagong dokumentaryo ang malalang eating disorder na tahimik na sumisira sa kanila. Sikat siya sa industriya dahil sa malamig at siyentipikong pagharap sa mga hindi komportableng realidad. Noong umaga ng Setyembre 28, 2022, nagmaneho siya papunta sa Takush Rock sa San Jacinto Mountains at balak niyang harapin ang bundok na ito gamit ang parehong pag-uugali, malamig at siyentipikong kasigasigan. Katabi niya ang kasama sa pag-akyat, isang lalaking hindi bagay sa maselang at makitid na margin ng tradisyonal na pag-akyat sa bato. 7 taon siyang binayaran para tumakbo at bumangga sa ibang lalaki sa harap ng 80,000 tao. Siya si Gavin Escobar. Pinili siya ng Dallas Cowboys noong 2013 at sa loob ng susunod na 7 taon, napunta siya sa Dallas, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Cleveland Browns at Miami Dolphins. Bago siya nagretiro noong 2019, at ginawa niya ang isang bagay na ikinagulat ng halos lahat ng nakakakilala sa kanya. Pagkatapos magretiro mula sa NFL, naging bumbero siya at nahilig siya sa bagong libangan na rock climbing. Sa kandurang Takush Rock nung umaga ngayon, siya ang sumunod. Si Chelsea lang ang may alam ng pupuntahan nila. Granite na bangin ito na may madilim na kasaysayan, matatagpuan 8,000 talampakan, taas ng Idlewild sa San Jacinto Mountains. Para sa mga taong kauyan na nanirahan sa ilalim ng anino ng bundok na ito sa loob ng maraming henerasyon, matagal bago pa man may umakyat na may dalang lubid. Ang Takus ay nangangahulugang masamang shaman na ang espiritu ay nananatili sa bato at walang hanggang nanghuhuli ng kaluluwa ng tao, hinihila ang mga ito sa bundok magpakailanman. Para sa mga umaakyat, ang Takus ay isa sa pinakamabagsik at di mapagpatawad na tradisyonal na destinasyon sa pag-akyat sa Estados Unidos. Matagal nang may namamatay sa mga umaakyat dito dahil sa pagkahulog, palyadong angkor at iba pang di maintindihang dahilan. Dahil dito, noong 1956 isang grupo ng mga nangungunang, umaakyat ang bumuo ng bagong matematikal na sistema para magbabalaan sa isa't isa sa posibilidad ng panganib sa ruta. Ginawa nila ang modernong American grading system para sa rock climbing ng pader na ito. Nagsimula ito sa 5.0 para sa isang simpleng akyat at nantapos sa 5.9 dahil noong panahong yon, ang 5.9 ay itinuturing na sukdulang pisikal na hangganan ng kakayahan ng tao para mabuhay. Hulaan mo kung anong grado ang unang pinili ni Chelsea para sa kanila noong umaga. Tama, ito ay ang paglihis ni Dave, isang klasikong 5.9 na ruta sa kanlurang bahagi ng Takush na kabisado niya. Sabi ng mga pioneer, ito ang pinakamahirap na akyatin na kayang gawin. Sa totoo lang, ito ay rutang 12-12 ng beses na niyang naakyat noon. Pero noong araw na yon, parang wala namang dapat ipag-alala sa bundok ng umagang yon. Maliwanag ang langit, banayad ang temperatura, at kahit may posibilidad ng ulan ayon sa ulat ng panahon, alam ng mga batikang umaakyat sa Takush na wala iyong ibig sabihin. Siyempre, sa taas na yon, mabilis matuyo ang paligid at ang kaunting ambon ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para umatras. Ang unang bahagi ng rutang ito ay isang matarik na bitak sa bato na walang maginhawang mahahawakan. Para makaakyat, kailangang ipasok ng umaakyat ang daliri sa bitak ng bato, paikutin hanggang kumapit at gamit ang buto at alitan, iaakyat ang bigat ng katawan sa pader.
Pero sa ikalawang bahagi ng paglihis ni Dave, dito talaga nagmumula ang tunay na panganib dahil unti-unting nawawala ang bitak at umaakyat sa isang matarik at makinis na bahagi ng solidong granite. Walang mahahawakan, matutungtungan o mapaglagyan ng safety gear dito. Ang paraan para makapit sa pader ngayon ay idiin ng goma ng sapatos sa malilit na kristal ng bato at magtiwala sa balanse. Tinatawag itong run out ng mga umaakyat. Ibig sabihin, sa puntong ito ng pag-akyat, kapag nadulas kahit bahagya ang sapatos ni Chelsea, tuloy-tuloy na siyang dudulas at magasgas pababa sa 8,000 talampakang granite na pader na ito. Para sa baguhan, delikado ang bahaging ito ng bato. Pero si Chelsea ay hindi ordinaryong turista. Isa siyang veteranong umaakyat sa Southern California. Kilala siya ng mga kasamahan bilang metikuloso at perpeksyonista, lalo na sa seryosong kalkulasyon ng tradisyonal na pag-akyat. Para kay Chelsea, ang batong ito ay santuaryo. Ang sobrang konsentrasyon sa pagkapit sa pader ay napapatahimik ang mabilis niyang pag-iisip. Maraming beses na niya itong nagawa noon. Hindi dapat iba ang araw na ito. Pagsapit ng 8:08 ng umaga, nagsimula na silang umakyat, pinangunahan ni Chelsea. Nakatapit na sa mga kamay niya ang mga guwantes niya para sa pag-akyat sa siwang at nakakabit sa harness ang kumpletong gamit pang proteksyon, parang sanay na umakyat. Maingat niyang itinago ang telepono sa bulsa para may dokumento ang pag-akyat. Dokumentaristang filmmaker pa rin siya kahit gaano kataas, laging nagmamasid at nagre-record. Sumunod si Gavin sa likod niya, may dalang sling at ilang pirasong nuts, parang pumasok sa barilan na maliit na kutsilyo lang ang dala. Ayos lang yon. Yun ang plano, si Chelsea naglalagay ng gamit sa pader, tapos si Gavin susunod para tanggalin ang mga nilagay niya at siguraduhing hindi mahulog. Hindi lumampas sina Chelsea o Gavin sa kanilang pisikal na kakayahan o itinakdang limitasyon sa kaligtasan. Ito ay pagsasanay sa paglutas ng problema para sa mga sistematikong nag-iisip, hindi sa mga pabigla-bigla o naghahanap ng matinding karanasan. Sa bawat akyat, nilutas nila ang monolith gamit ang galing ni Chelsea. Tahimik at sistematikos ang kumilos, parang veterano. Pagdating sa mga bitak, isiniksik niya ang mga daliri niyang may tape sa granite, siniil at hinila ang sarili pataas. Tuwing ilang talampakan, humihinto siya para maglagay ng safety gear at ikabit ang lubid sa carabiner habang umaakyat. 60 talampakan sa ibaba, sumusunod si Gavin. Ginamit niya ang matipuno niyang katawan na 254 na libra para makalusot sa mahihirap na bahagi, maingat na tinanggal ang protective gear ayon sa plano at ikinabit ito sa sarili niyang harness para magamit sa pagbaba. Pagsapit ng 10:30 ng umaga, tapos na sila sa pinakamahirap na bahagi ng akyat. Sa puntong iyon, nasa makitin silang batong patungan malapit sa tuktok ng ruta na tinatawag na Pine Tree Lodge. Sa kaliwa nila, may grupong umaakyat sa mas mahirap na rutang tinatawag na Super Pooper, totoong pangalan ng totoong rutang 5.10B na ibinigay ng mga umaakyat. Ang granite na pader ng Tokwis ay parang natural na ampitheatro, kaya tumatalbog ang tunog at parang mas malapit ang mga umaakyat kaysa sa totoong posisyon nila. Kaya ang Super Pooper Group na nagtatrabaho sa kanilang upper pitch sa kaliwa ay rinig sina Chelsea at Gavin kahit hindi sila nakikinig. At habang sila ay huminto para magpahinga, ang malinaw nilang naalala na narinig na umaalingaw-ngaw mula kina Chelsea at Gavin ay ang kwentuhan at tawanan. Talagang enjoy nila ang akyat na ito, hindi lang basta nalalampasan. Hindi sila naliligaw o nagtatalo sa tamang daan at duda akong tatawa pa sila kung sobrang pagod na sila. Nagawa nila lahat ng technical na galaw ng perpekto. Kumikilos silang pasok na pasok sa kaya nila, naliligo sa sikat ng araw ng umaga. Hindi nila alam na may problema silang makakasalubong sa daan. Alas 11:42 ng umagang yon, kinunan ng litrato ng ilang umaakyat sa silangang Takush habang papasok ang maiitim na ulap. At ang ipinakita ng mga larawang yon sa abot-tanaw ay mga ulap na halatang walang balak na dumaan lang ng tahimik sa itaas. Ang Takush Rock ay nasa tuktok ng mainit na disyertong lambak. Tuwing huling tag-init, kapag tumama ang mainit na hangin sa matarik na 8,000, talampakang granite na dingding nagmimistulang konkretong rampa ang bundok. Ang mainit na hangin ay mabilis na umaakyat at lumalamig habang papunta sa nagyeyelong mataas na altitude ng atmosfera, kaya agad itong nagko-condense.
Mabilis na nagpatong-patong ang proseso at naging malaking hiwalay na bagyong ulap ang dating di nakikitang ambon sa tuktok ng bundok sa ilang oras lang. Sa mga meteorologist, ito ang tinatawag na orographic lift. Para kina Chelsea at Gavin, ang ibig sabihin nito sa simula ay ambon lang na tumatama sa kanilang mga helmet na halos hindi na nila pinapansin. Pagkatapos, lumala ang sitwasyon dahil pagsapit ng tanghali, dumating ang bagyo at hindi ito ang kaunting ulan na binanggit sa ulat ng panahon. Sa halip, dumating pagsapit ng tanghali ang ganap at marahas na unos sa bundok na biglang tumama sa kanluran at binago ang paligid sa ilang segundo. Biglang bumaba ang temperatura. Napakalakas ng kulog na parang nararamdaman mo, tumatalbog at dumudoble ang tunog sa mga pader ng granite hanggang sa hindi na ito parang panahon, kundi parang nasa loob ka ng isang malaking speaker. Maliliit na yelo ang tumatama sa kanilang helmet at ang ulan ay hindi basta bumabagsak kundi bumubuhos na parang ilog sa bato, binabaha ang mga bitap. Si Kelsey ay ginugol ang umaga sa pagsiksik ng kanyang mga daliri sa mga bitap na yon ay dumudulas na sa slab ng bato na kanina lamang ay pinagkatiwalaan niya ang kanyang rubber na sapatos para akyatin. Mga 45 minuto na ang nakalipas. Ganito ang nangyayari sa granite kapag umuulan. Sa tuyong kondisyon, nagbibigay ng tekstura ang maliliit na kristal sa ibabaw ng bato kaya nakakapit ang climbing rubber. Maliit lang ito, bahagi lang ng friksyon, pero sapat na. Ang buong sport ng tradisyonal na rock climbing, sa totoo lang, ay nakasalalay sa maliit na bahagi ng friksyon na yon. Pero kapag nabasa ng ulan ang granite, nawawala ang bahaging yon. Nagiging parang patayong salamin ng bato at ang sapatos ni Kelsey na may kumpiyansang kumapit sa friction slab 2 oras nang nakalipas ay wala ng kapit sa pader, parang medyas sa sahig ng banyo. Alas 12 ng tanghali noong araw na yon, sina Chelsea at Gavin ay tuluyang natigil sa kanilang ginagawa. Tapos na sila sa deviation ni Dave at paakit na sana sa Upper Royals Arch nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya hindi na nila pwedeng ituloy ang pag-akyat. Dahil dalawa lang silang magkadugtong sa metal na lubid sa lantad na granite ridge sa 8,000 talampakan, hindi na nila kayang umakyat pa dahil sa panganib ng kidlat. Isa na lang ang paraan para makababa sila rito at alam ni Kelsey kung ano yon. Tinatawag itong bail na sa totoo lang ay termino ng mga umaakyat para sa isang sapilitang pag-atras na ginagawa sa pamamagitan ng pagrapel pababa sa bangin. Isa itong karaniwang pamamaraan na ginagawa, pinaghahandaan at isinasagawa ng mga bihasang umaakyat kapag kinakailangan ng sitwasyon. Nakabail na si Chelsea noon, veterano na talaga siyang umaakyat. Alam niya ang mga hakbang kaya gumalo siya sa gitna ng bagyo papunta sa pinakamalapit na anchor point sa Pine Tree Ledge na mas nasa ibaba. Ang dating makitid na batong shelf na pinagtawanan nila, 20 minuto lang ang nakalipas, na yon ay malamig at basang plataporma sa gitna ng bagyo. Bumaba ng husto ang temperatura kaya ang tubig na dumadaloy mula sa bato ay halos nagyayelo na. Basang-basa na ang harness at mabigat sa tubig ang lubid ni Chelsea, malamig din ang metal sa guwantes niya pero mahusay pa rin siyang kumikilos. Ito ang bersyon ni Chelsea Walls na inaharap ang mahihirap na realidad gamit ang malamig na siyentipikong disiplina. Sa tabi, may loop ng nylon webbing na nakatali sa puno ng pino. Hindi ito kakaiba. Sa tradisyonal na pag-akyat, madalas nagiiwan ng webbing loop ang mga grupo bilang rappel anchor sa puno. Tinatawag itong tat ng mga umaakyat. Iniiwan mo ito para sa susunod na baka kailangan niya at dahil halos wala namang halaga ang isang nylon loop. Matagal nang tuloy-tuloy na inaakyat ang Taku Shrub kaya hindi na nakakagulat ang makakita ng tat sa punong pino sa Pine Tree Ledge. Inabot ito ni Chelsea at naramdaman niya sa kamay ang isang malambot, nababaluktot na webbing na madaling galawin. Gumagalaw ito gaya ng inaasahan sa webbing. Tiningnan niya ito, madilim ang kulay at buo pa, walang halatang sira o durog. Nasa gitna siya ng malakas na bagyo, binabayo ng ulan ang helmet niya at may nagbabantang kidlat sa bundok habang inaasa ng baguhang umaakyat na ligtas silang makababa. Ang kanyang utak na ilang taon nang natutong mag-assess ng panganib sa mga granite na pader ay sinuri ang webbing at napagpasyahan nitong kakayanin nito ang pinagsamang bigat nila para sa isang emergency na rappel pababa ng pader. Tinawag ni Chelsea si Gavin at sabay silang kumilos sa ulan. Hindi patag ang lupa sa ilalim ng pine tree, matarik at pahilis itong tipak ng granite. Kapag tuyo, pwedeng tumayo roon ng komportable, pero kapag nagyayelong ulan at basa, parang skating rink at hindi sila makatayong hindi nadudulas.
Para hindi madulas sa basang bato habang inaayos ang rapel na lubid, kinailangan ni na Chelsea at Gavin na itali ang sarili sa isang loop ng webbing at sumandal paatras. Ang bigat ni Chelsea, pati ang 254 libra na si Gavin, kasama pa ang mabibigat na metal na gamit at basang damit nila, sabay-sabay humihila sa tela. Sumandal sila rito, inilipat ang bigat sa tela para magamit ang 2 kamay sa paghila ng lubid. Kinaya sila gaya ng inaasahan. Mukhang hindi na nila ito pinag-isipan ng matagal. Ang karaniwang piraso ng climbing webbing ay gawa sa polyamide 6, isang material na dinisenyo para kayanin ang halos 5,000 libra ng puwersa. Para iyon sa matinding kinetic shock ng taong nahuhulog mula sa taas, hindi sa banayad na static na puwersang ginagamit nila rito. Hindi dapat ito matinag sa bigat nila. Kinuha ni Chelsea ang personal anchor system, ikinawit sa nylon at nylock ang carabiner. Itinali ni Gavin ang sarili niya sa tabi mismo ni Chelsea. Kahit umuulan, pepekto pa rin nilang naayos ang rapel. Hindi ko ito gawa-gawa. May ebidensya sa video dahil si Chelsea na laging nagdodokumento ay nag-record habang inaayos nila ang pag-atras nila sa malakas na ulan. Sa kanyang kuha, halatang hindi nila iniisip ang magpanik. Ipinasa nila ang mga lubid, tinali ang safety nut sa ibaba at doble sinuri ang sistema. Dahil mas mabigat si Gavin, siya ang unang bumaba. Ikakabit niya ang kanyang gamit sa lubid, sumandal pabalik sa gilid at bumaba mula sa ledge. Bumaba siya ng ilang talampakan lang at pagkatapos ay biglang naputol ang webbing. Walang babala o tunog ng pagkapunit na maririnig sa ingay ng kulog. Isang saglit, nakasalo pa niya ang bigat nila at sa susunod na saglit, bigla na lang nawala ang tensyon. Wala nang oras para makareact. Dahil nakakabit pa rin si Chelsea sa webbing para hindi madulas sa basang bato, bigla siyang nawalan ng anumang humahawak sa kanya sa bundok. Sabay na nahulog pabalik sina Chelsea at Gavin mula sa gilid, pababa sa matarik na pader na granite ng Tacos Rock. Narinig ng mga umaakyat sa ibaba ang nangyari habang sumisilong sa ulan. Sa gitna ng malalakas na kulog at bagsak ng yelo, isang nakakakilabot na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong Canyon Amphitheater. Sa mga umaakyat sa katabing ruta, parang malakas na pagguho ng bato ang tunog mula sa bundok, tapos ay katahimikan. Agad na tumawag ng tulong ang mga umaakyat, ngunit kapag may tawag sa 911 para sa pagsagip sa bundok, bihirang agad ang tugon. Hindi basta madadala ang ambulansya sa gilid ng 8,000 talampakang granite na bangin at di rin mapapalipad ang rescue helicopter sa gitna ng marahas na bagyong may kulog at kidlat. Kaya napilitan ng Riverside Mountain Rescue Unit at CAL FIRE na gawin ito sa mahirap na paraan. Naglakad pataas ang mga ground team sa nagyeyelong ulan patungong paanan ng kalurang pader. Inabot ng matagal at pagdating ng rescue team sa paanan ng pader, wala na silang nadatnang maililigtas. Walang tsansa para sa swerte o himala kapag nahulog mula sa daan-daang talampakan sa matutulis na granite na bato. Parehong malubang na sugatan sina Chelsea at Gavin sa pagbagsak at idineklarang patay sa pinangyarihan. Sandaling lihis muna, buwan-buwan may kwentong ginapupunta sa YouTube. Nandyan yan kung gusto mo, Patreon link sa ibaba. Ngayon, sana nga ba tayo? Habang nagre-research ako, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang tumawag sa siyam na isang-isang ang mga saksi sa Super Pooper route ng 12:17 ng tanghali, sinabi nilang narinig nila ang tunog na parang malaking pagguho ng bato mula sa bundok. Hindi aksidente sa pag-akyat o dalawang nahulog, kundi pagguho ng bato. Pagdating ng mga unang rumespan sa paanan ng pader at nakita ang kalat ng debris, agad nilang naintindihan kung bakit. Sa gitna ng kalat na gamit at basag na helmet sa ilalim ng bangin, may malaking batong singlaki ng kalahating refrigerator. At ang halatang tanong, yung tanong na iniisip ng bawat rumesponde sa eksena ay kung tinamaan ba ng batong yon sina Chelsea at Gavin sa ledge bago sila nahulog. Kung matamaan ka ng ganoong kalaking bato habang nakatayo sa makitid na granite ledge sa gitna ng bagyo, ito rin ang mangyayari. Ipapaliwanag nito ang lahat, ang matinding pagkahulog, ang kalat ng mga debris, ang tunog na narinig ng mga saksi sa kabila ng pader, isa sana itong malagim pero simpleng aksidente. Bukod sa pag-akyat ng technical climbing team sa basang bato papuntang Pine Tree Ledge para tingnan ang anchor site, wala silang nakita. Walang bakas ng impact sa puno o anumang pinsala sa webbing. Walang ebidensya na may batong tumama sa kahit ano sa ledge bago nagsimula ang pagbagsak.
Hindi ang bato ang nagpatumba sa kanila. Sa halip, ang pagbagsak ang nagpaluwag sa bato. Isang tipak ng granite na may ilang daang librang bigat na natanggal dahil sa higpit ng lubid at bigat ng dalawang tao ay basta na lang sumunod sa kanila pababa. Kung hindi pagbagsak ng bato ang dahilin, ano talaga? Sinuri ng RMRU ang mga gamit pagkatapos. Dito na talaga naging kakaiba ang lahat. Kapag sinuri mo ang gamit ng dalawang nahulog mula sa daan-daang talampakang granite na pader, inaasahan mo makakita ng pagkakamali. Isang clip na hindi nakakabit, karabina na hindi nakalak o maling buhol dahil sa pagmamadali sa bagyo. Kahit ano. Madalas, ipinapakita ng kagamitan ng pagkakamali, ngunit maayos ang pagkakalok ng karabiner ni Chelsea. Tama rin ang figure 8 stopper nuts ni Gavin sa magkabilang dulo ng lubid. Bawat bagay na ginawa nila sa ledge na yon sa gitna ng napakalamig na bagyo ay tama. Sinuri ng mga investigador ng RMRU ang lahat ng narecover na kadamitan at walang natagpuang pagkakamali sa rigging nila kahit isa. Ang natira ay isang loop ng nylon webbing na nakakabit pa rin sa anchor system. Para sa mga investigador, yon ang imposibleng bahagi. Hindi madaling maputol ang nylon webbing kahit dalawang tao ang nakasandal. Tandaan, ginawa ito para kayanin ang halos 5,000 libra. Walang saysay sa pisika na maputol ito na parang sintas ng sapatos. Lalong naging misteryoso nang makuha ng mga investigador ang telepono ni Chelsea sa mga labi ng aksidente. Doon, nakita nila isang video na na-record bago ang pagbagsak. Ipinakita sina Chelsea at Gavin sa Pine Tree Ledge habang umuulan ng malakas. Hindi sila nagtatalo o natataranta at hindi rin nagmamadaling bumaba ng bundok. Kalma at maingat nilang inihanda ang pangtakas ayon sa itinuro sa kanila. Kaya, para malaman kung paano nauwi sa pagkamatay nilang dalawa ang isang perpektong pag-atras, dinala ng mga investigador ang naputol na webbing sa isang laboratorio. Ikinabit nila ito sa makina para sukatin kung gaano ito katibay bago maputol. Tandaan, dapat kaya ng loop ng materyales na ito ang 5,000 libra. Pero sa opisyal na pull test, pumalya ang webbing sa eksaktong 570 libra. Halos sapat lang yon para saluhin ang static na bigat ni na Chelsea, Gavin at ang kanilang basang gamit. Nang tumapak si Gavin mula sa gilid at nadagdag ang dynamic na puwersa ng katawan ng tao, wala talagang laban ng nylon. Kahit gaano kaingat at perpekto ang plano nila, matematikal at siyentipikong nakatakda ng kanilang kapalaran. Bakit naputol ito at hindi napansin ni Chelsea na sira na pala? Ang sagot ay may isang natural na kalaban, ang nylon webbing na walang kinalaman sa bigat o puwersa. Ang araw ang dahilan. Bawat oras na nakababad ang nylon sa sikat ng araw sa mataas na lugar, binabasag ng ultraviolet radiation doon ang polymer chains na nagbibigay ng lakas sa material. Hindi nagdudulot ang halatang sira o punit ang proseso. Sa halip, dahan-dahang pinapaputi at pinatutuyo ng araw ang tela hanggang sa tuluyang mawala ang kakayahan ng webbing na magdala. Dahil ang Pine Tree Ledge ay nasa itaas ng hindi karaniwang dinadaanan na pagbaba sa Tackwitch Rock, tinatantiya ng mga lokal na umakyat na ang tat sa mga puno roon ay maaring manatiling hindi nagagalaw, nasusuri o napapalitan ng hanggang 10 taon. Isipin mo ang 10 taon ng araw sa California sa taas na 8,000 talampakan sa isang halos di nagagamit na lubid. Sa masusing pagsusuri ng investigador sa webbing sa tuyong laboratorio, napansin nilang maputla at marupok ito. Sa isang karaniwang maaraw na araw, agad mapapansin ni Chelsea, isang veteranong umaakyat, ang kakaiba sa matigas na nylon. Pero dito, nagiging tunay na malupit ang kwento. Ang mismong bagyo na naging dahilan kung bakit hindi na makapagpatuloy sina Chelsea at Gavin sa pag-akyat ay siya ring bagyo na nagpadama na ligtas ang piraso ng nasisirang webbing sa mga kamay ni Chelsea. Dahil may dalawang particular na epekto ang tubig sa nylon na matindi ng tinamaan ng UV rays. Una, pinapalambot nito ang marupok na mga hibla, kaya ang tigas na dapat sana ay agad mapapansin sa tuyong kondisyon ay tuluyang nawala. Ang webbing na dapat sanang parang lumang tsak ang pakiramdam ay naging parang bagong gamit sa mga kamay ni Chelsea. Pangalawa, pinapadilim ng tubig ang material kaya ang maputlang kulay abo na nagpapakita ng taon ng UV damage sa laboratorio ay tuluyang natakpan ng ulan. Ipinagkatiwala ni Chelsea ang buhay niya sa gamit na gumagana lang sa 11% ng dating lakas pero ligtas pa rin ang pakiramdam niya. Hindi siya pabaya o walang ingat. Isa siyang bihasan umaakyat, mabilis na nagpasya sa gitna ng bagyo gamit ang impormasyong meron siya.
Dahil sa bagyo, naging mali ang impormasyong iyon. Ginawa ni Kelsey Walls ang lahat ng tama, ngunit nahulog pa rin siya mula sa langit dahil sa nabubulok na piraso ng nylon na nakatago sa harap ng lahat. Pero paano kung isa sa mga pinakadadakilang alamat sa pag-akyat ay nagrapel ng perpekto, isinara ang lahat ng karabiner pero nahulog pa rin at namatay? Hindi dahil sa isang patibong na iniwan sa bundok, kundi dahil sa isang piraso ng gamit na matagal na niyang suot sa sarili niyang katawan na parang bomba na sasabog anumang oras. Ang video na ito ay tungkol sa nakakatakot na huling minuto ni Todd Skinner.